Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Happy Sunday po. Meron po tayong meeting tutorial po. Doon naman sa ating pinag-usapan na sinabi sa inyo yung 3-gang switch. Ay tuturo ko naman po sa inyo. Meron tayong tatlong ilaw. So ayan po. At meron po tayong 3-gang switch. Ito po yung 3-gang switch. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano ginajumper. So ngayon po, ang gagawin natin, i-jumper na po natin yung isang linya niya, yung terminal, para po magsama-sama. So ayan po. Ganun lang po kadali lang po mag-jumper. So kailangan lang po, meron kayong pan-jumper na maliliit. Ayan po, naka-jumper na po siya. So ngayon naman po, ngayon po ginawa kong color coding po siya. Para yung sa mga baguhan na hindi pa masyadong marunong, kadalasan po. Pero yan po ay sadyang minsan sa mga ginagawan, color coding po talaga kasi yan po ay requirements. Kadalasan po, lalo na sa mga commercial building. So sa mga mall, color coding po yan. At tapos po, kasi kaya po gumagamit tayo ng color coding, para po, kadalasan din po yan, minsan nakikita po agad sa panel board kung saang linya ba yan napunta. So yan ang kadalasan niya, kaya tayo may mga color coding po. So disclaimer lang po, ito po hindi pagalingan, ito ay munting tutorial lang po. So ngayon po, lahat ng puting ilaw na return, so pupunta siya sa switch. Itong light 1, so itong light 2, at itong light 3. So lahat po ng puti ay pumunta sa switch. Papunta siya sa utility box. So ayan po. So pagka may tinatawag tayo minsan, para hindi kayo malilito, pagka nawawa, ito po yung number 1. So para alam niyo kung ano na sunod-sunod, at maayos yan tingnan din. Hindi kayo malilito. So, ang light 1, dadalhin natin sa switch 1. So, ito natin sa kabilang terminal. Tapos, ang light 2, pupunta rin naman siya sa switch 2. Yan po ang paggawa ng 3-gang, or 2-gang, or 1-gang, kahit anong layo po ng ilaw na yan, pwede po. Kahit sa labas, kahit sa mga perimeter natin, pwede po yan. So, ito naman light 3, papasok din siya sa switch, papunta sa switch 3. Tapos itong line 1 natin, pupunta naman siya sa switch. Ito siya. So, pasok natin doon sa yung mga pinag-jumper natin, papasok naman din siya doon sa terminal na ginamper. So, para magkaroon ng supply. Para magkaroon ng supply yung contact ng switch ay dumiretso sa ilaw. So, itong line 2 naman natin ay pupunta siya sa ilaw. So, lahat ng blue na galing sa ilaw ay pupunta sa line 2. So, lahat ng blue yan, pumunta sa line 2. So, putulin natin para hindi masyadong mahaba. So, yan. Tapos, splice natin sa line 2 yung kabilang linya ng ilaw. Yung lahat ng blue, so, ayan po, naka-splice na po siya. So, hindi ko na itutupit dahil tatanggalin ko rin naman mamaya. So, ayan po. Tapos, i-take natin para safe. Lagi natin tatanda kapag nag-splice tayo, ay titipan natin.
minsan sinasabi din yung requirements na bawal gumamit ng electrical tape. Kaya ang ginagamit ay wire nut. Yung tawagin. Tinutwist lang po yun. So ngayon po, kumpleto na yung ating wiring ng 3 gang. So ganun po lang kasimple. Check natin yung yung light bulb 1, pumunta siya sa switch 1. Light 2 bulb na white, pumunta rin siya sa switch 2. At light 3 na white, pumunta rin siya sa switch 3. So kumpleto na po, may jumper na, mayroon ng supply. Tapos yung lahat ng blue ng kabilang linya ng ilaw, pumunta rin sa line 2. So yan po. Tapos atin ng tornilyo para makita nyo po. Ayan, nakatornilyo. Isa lang po ang nilagay ng tornilyo para pagka tinanggal ko po, madali lang po. Nakikita ko lang po paano siya gumana. So, kumpleto na po ang ating linya. Ang light 1, light 2, light 3. So, atas ito, saksak naman natin. Pupunin natin yan. Tapos, iyon natin ang breaker, yung supply. So, buksan natin ang light 1. Okay po. Ang light 2, okay na din po. At ang light 3, okay din po. So sana may natutunan kayo kahit kaunting sa aking munting tutorial. Ito po ay pinapakita ko lang po kung paano ginagawa sa bahay nyo, sa building, para at least po magkaroon kayo ng mga idea. So, salamat. Sana supportan nyo aking mga vlog, mga content para po lumawak pa. At i-share nyo rin po. Thank you.